Po muna natin yung ating latest na satellite image. Meron pa rin po tayong minomonitor, binabantayan na bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si dating bagyong Butchoy ay bahagya pang lumakas at nasa tropical storm category, nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na pong direktang epekto, anumang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So main focus po natin ngayon, itong si Bagyong Karin na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at lumakas pa po ito into a severe tropical storm. As of 10 p.m., huli itong namataan sa layang 385 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora at nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos nitong si Bagyong Karina, almost stationary or halos hindi po ito kumikilos. Kaya asahan po natin sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin ilang bahagi ng Kabisayaan ay makakaranas pa rin po tayo ng maulan na panahon dulot ng combined effects nitong si Bagyong Karina at ng habagat or enhanced southwest monsoon. So ito po yung ating latest track forecast ayon sa ating latest na Tropical Cyclone Bulletin. So alamin po na natin yung mga detalye na nakapaloob dito sa ating track forecast. So makikita po natin, inaasahan na possible na mag-intensify itong si Bagyong Karina into a typhoon category hanggang tuluyan po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita po natin, malayo pa rin po yung possible na pagkilos nito sa ating kalupaan. At highlight lang po natin itong area na highlighted ng light orange. Yan po yung radius or yung area kung saan mararanasan yung malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Karina. Although sa ngayon po nakikita natin na wala pang kahit anong bahagi ng kalupaan ang nakapaloob dito sa area ng highlighted ng light orange. Pero dahil ayon po sa ating latest track forecast ay mag-intensify po itong si Bagyong Karina. So most likely sa susunod na mga oras lalawak pa po yung radius netong si Bagyong Karina at posibleng makaapekto itong area na highlighted ng light orange sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly dyan sa may area na extreme northern Luzon. Kaya nakataas na po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng northern Luzon area. So may lead time po tayo na 36 hours. So paghandaan po natin yan. At makikita po natin, mananatili po siyang typhoon category by the next 24 hours or bukas, inaasahan po natin nasa layong 400 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, sentro nitong si Bagyong Karina. Pagdating naman po ng Tuesday, nasa 310 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. By Wednesday naman, nasa 410 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. And by Thursday, inaasahan po natin nasa 655 kilometers north of Itbay at Batanes sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung mapapansin din po natin, itong cone of probability or yan po yung triangle na nakikita po natin, walang anumang bahagi ng ating bansa nakapaloob dito sa cone of probability. So mababa po yung chances na meron po tayong landfall scenario. Kung meron man, most likely dito sa may area ng Taiwan bago po ito tuluyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So gaya po ng nabanggit natin kanina, yung area po, itong radius, kumbaga, or yung area na highlighted ng light orange, kahit although sa ngayon po, walang area sa anumang bahagi ng ating bansa nakapaloob dito sa area na highlighted ng light orange, pero dahil intensifying po siya, most likely lalakas po siya at lalawak itong radius. Kaya within the next 36 hours, posible pong maranasan yung malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Karina. Nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa northeastern portion ng Cagayan or dyan po sa Santa Ana. Kaya pinaghahanda po yung ating mga kabayan, paghandaan po natin mga epekto na malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Karina at pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, alamin po natin sa mga susunod na slides kung alin areas po yung maapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot nitong si Bagyong Karina, pati na rin ang enhanced southwest monsoon na pinapalakas nitong bagyo. So emphasis po natin, itong heavy rainfall is focused dahil kay Bagyong Karina at yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan na mararanasan ngayong gabi hanggang bukas ng gabi ay nasa heavy to intense, dyan po sa extreme northeastern portion ng mainland Cagayan at moderate to heavy rains naman posibleng maranasan sa Babuyan Islands at sa eastern portions ng mainland Cagayan at Isabela.
Pagdating man po bukas ng gabi hanggang Tuesday ng gabi, yung 100 to 200 millimeters or heavy to intense rainfall mararanasan naman sa Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan at moderate to heavy rains ang posibleng maranasan naman sa may Batanes at nalalabing bahagi ng mainland Cagayan. Pagdating naman po ng Tuesday evening hanggang sa Wednesday ng gabi, yung heavy to intense na mga pag-ulan or 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan mararanasan sa Batanes and moderate to heavy or 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan mararanasan naman sa may Babuyan Islands. So mapapansin po natin itong mga areas na direktang apektado ng mga paulan dulot nitong si Bagyong Carina is mostly concentrated dito sa may areas ng Northern Luzon. So yan po yung area na kung saan yung rain bands nitong si Bagyong Carina ay mostly mararamdaman. So focus naman po tayo sa mga areas na apektado nitong hanging habagat or southwest monsoon na pinapalakas nitong si Bagyong Carina. So malaking bahagi po ng Luzon makakaranas ng mga pagulan lalong-lalo na dito sa western section po ng ating bansa sa mga susunod na araw or within the next 2 to 3 days. Based po ito sa ating latest na weather advisory simula po bukas, asahan po natin yung heavy to intense na mga pag-ulan sa areas ng La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. So yan po yung mga exposed areas dito sa may western section ng ating bansa. Pagdating naman po sa bukas, dito sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Batangas at Calamian Islands. Asahan po natin bukas yung moderate to heavy na mga pag-ulan. So sa mga susunod na araw, most likely yun yung mga areas na makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan. Pagdating po ng Tuesday, patuloy pa rin pong mararanasan itong malalakas na mga pag-ulan. 100 to 200 millimeters or heavy to intense rainfall inaasahan po natin sa Ilocos Region, pati na rin sa Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At moderate to heavy rains inaasahan din po natin for Metro Manila, Apayao, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pati na rin sa Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands. Pagdating naman po ng Wednesday, may mga areas pa rin po na makakaranas ng malalakas na mga pagulan dulot ng epekto nitong habagat. Heavy to intense rainfall pa rin inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang moderate to heavy naman mga pag-ulan mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, Apayao, Abra, pati na rin sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands. Kaya po sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na makakaranas po ng mga pag-ulan within the next 2 to 3 days, pinag-iingat po sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng may epekto ng mga malalakas na mga pag-ulan. Pagdating naman po sa malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Carina at yung enhanced southwest monsoon, areas po na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1 ay makakaranas din po ng malakas na hangin, most likely. And then itong southwest monsoon naman, possible din po na magdadala ng strong to gale force winds o mahangin na panahon po inaasahan po natin. Ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, areas po ng Mimaropa, Bicol Region, pati na rin sa Western Visayas, Northern Samar at Northern portion ng Samar Province. Asahan po natin yung malalakas na hangin na dulot na itong southwest monsoon. Tomorrow evening hanggang sa Tuesday ng gabi, areas po ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas, asahan din po natin yung strong to gale force na mga strong to gale force na hangin. Pagdating naman po ng Tuesday evening hanggang sa Wednesday evening, areas po ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas, asahan din po natin magpapatuloy yung malalakas na hangin dulot na epekto nitong enhanced southwest monsoon. Pagdating naman po sa ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon pero delikado pong pumalaot lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat, nasa katamtaman hanggang sa maalon po ng mga pag-alon ang mararanasan or katamtaman hanggang sa maalon po na karagatan ang ating mararanasan sa mga susunod na araw. So, based po sa ating outlook or inaasahan po natin over the next few days, etong si Bagyong Carina, inaasahan po natin na possible mag-intense into a typhoon category sa susunod na 24 oras. Kaya po nakataas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa may Santa Ana. At inaasahan po natin generally yung magiging pagkilos niya north-northwest
to northward hanggang sa darating na Tuesday at possible na lumabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday ng gabi or Thursday ng madaling araw. At hindi po natin inaalis yung possibility na rapid intensification or ito po yung biglaang paglakas nitong si Bagyong Karina.